sadyang di mawari, pinili mo ang isang tulad ko. Sadyang di malirip ng puso ko't isip na ako'y mahal mo. Ako ay niligtas at iyong niyakap, buhay mo'y inalay sa akin. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit, ang pag-ibig ko sa'yo. Katapatan mo, hindi magbabago, sadyang totoo. Pagmamahal mo ay di magmamaliw, o ika'y mahal ko. Ako ay niligtas at iyong niyakap, buhay mo'y inalay sa akin. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit, ang pag-ibig ko sa'yo. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit. Bawat pintig ng puso, daloy ng luha, bawat paghinga at bawat saglit, bawat sigaw ng damdamin, lahat sa akin ito'y isang alay na awit, ang pag-ibig ko sa'yo. Ang pag-ibig ko sa'yo. Alay na bawat pintig, alay na bawat paghinga, alay sa'yo. Good morning po. Morning. Yep. Can you turn to your neighbors and greet them naman? Magandang umaga naman sa inyong lahat. Isang maulan at mapagpalang linggo po sa ating lahat, no? Amen. So, right now, I just want to encourage everyone that as we worship the Lord today, yung ating mga katabi po natin na sana maging masaya tayo that we are serving the Lord together with our family.
with our church mates yan, yung mga pamilya natin sa Panginoon, no? Sige, can we flash po yung Joshua 24? So, as context, ito po yung time na si Joshua is he wants to parang renew yung covenant ng Israelites with the Lord kasi they are being talipanda sila, no, nung they are trying to worship other gods. And ito yung account sa Bible na gusto ni Joshua na i-renew yung covenant ng Israelites with the Lord. Sige, can we read together this verse po? 1, 2, 3, go. And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen. Pwede ba nating ulitin yung last part lang? But as for me and my house, we will serve the Lord. Amen po ba? Can we declare that in our lives that kasama yung ating mga pamilya, kasama yung ating mga kapatiran, that we will serve only our God. Amen. So, can we stand po? And let's worship the Lord together, no, with our family. Hallelujah. Yeah. We can clap our hands unto the Lord. Huwag po tayo mahiya. As for me and my house, we will serve the Lord. Oh yes. As for me and my house, we will serve the Lord. We have counted the cost, we have made a choice. We will follow our God and obey His voice from this day and for the rest of our lives. We will serve the Lord. Amen. As for me and my house, we will serve the Lord. Oh yes. As for me and my house, we will serve the Lord. Yes, Lord, only you. We have counted the cost, we have made a choice. We will follow our God and obey His voice from this day and for the rest of our lives. We will serve the Lord. Only you we will serve, Lord God. We will not bow to another God. We will have no other gods but you. We will not serve two masters. We surrender our lives to you. We surrender our lives to you. As for me and my house, we will serve the Lord. Oh yes. As for me and my house, we will serve the Lord. We have counted the cost, we have made a choice. We will follow our God and obey His voice from this day and for the rest of our lives. We will serve the Lord. We will not bow, Lord. We will not bow to another God. We will have no other God but you. We will not serve two masters. We surrender our lives to you. We surrender our lives to you. As for me and my house, we will serve the Lord. Oh yes. As for me and my house, we will serve the Lord. We have counted the cost, we have made a choice. We will follow our God and obey His voice from this day and for the rest of our lives. We will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord.
We will serve the Lord. Pwede pa natin ngatain para sa Panginoon? We will serve the Lord. We will serve you, Lord. Only you, oh God. We will serve the Lord. 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 Yes, Lord. Only you we will serve, oh God. Come on. Pwede ba natin palakpakan ang Panginoon as we worship Him? Today, let's give it our all to God. Amen. Walang matitira. Amen? Hallelujah. Giving it all away. We're giving it all to go your way. Sing it out. We're giving it all away. We're giving it all to go your way. In the Father, there is freedom. There is hope in the name that is Jesus. Lay your lives down, give it all now. We are found in the love of the Savior. We've come alive in you, set free, and show the truth. Our lives will never be the same. We're giving it all away. Yes, Lord, we're giving it all to go your way. Sing it out. We're giving it all away. We're giving it all to go your way. We are sold out, Lord, for the calling. We are sold out. For your calling, everything that we are for your glory. Take our hearts now, have it all now. Let your light shine your light like the morning. We've come alive in you, set free, and show the truth. And our lives will never be the same. We're giving it all away. We're giving it all to go your way. Yes, Lord, we're giving it all away. We're giving it all to go your way. Yes, Lord, we're giving it all away. We're giving it all to go your way. We're giving it all away. We're giving it all to go your way. Away we're singing. Yes, Lord. Roll down the curtains from our eyes, and now we can see you. You've shown us your way, your truth and light. We offer our lives to bring you fame. Only you, Jesus, and now in your freedom. We're caught in your freedom. We're giving it all away. We're giving it all to go your way. Yes, Lord, we're giving it all away. We're giving it all to go your way. Pwede ko ba kayo marinig? We're giving it all away. We're giving it all to go your way. Only you. We're giving it all away. Yes, Lord. We're giving it all to go. Hallelujah. We're giving it all away.
We give everything to you, God. Amen. All the glory and all the honor. Yes, Lord. All the Hallelujah. praises, Lord God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, Praise hallelujah. God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. We give everything to you, Lord God. Yes, We worship you in this place, Lord. As one family, Lord God. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence to behold you face to face. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Only you will follow. Standing in awe Of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence to behold you face to face. God of all heaven and earth. God of all heaven and earth, holding me in your embrace, Unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes are set on you, Lord. Set on you in this race that I've run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. My Jesus, my Lord, you're the love of my life.
aside. Yes, Lord. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. My eyes are set on you, Lord. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Oh, hallelujah. Only you we will follow, Lord God. Beautiful Lord, wonderful Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, crafted into your perfect plan. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Know me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hands. You gently call us, Lord, Gently call me into your presence, Lord. into your presence. Yes, Lord, guide us. Guiding me by Your Holy Spirit, teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Yes, Lord, take us, Lord. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life
life to the potter's hand. Call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Yes, Lord, unto your hands, O God. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Yes, Lord, you call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Yes, Lord, we give our life to you, Lord. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Call me, you guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Yes, Lord, we give everything to you. Majesty, worship His majesty. Unto your glory, Lord. Unto Jesus be the glory, honor, and praise. Oh, yes, Lord. Majesty, kingdom, authority, flow from His throne unto His own, His anthem praise. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Only you, Lord, magnify, glorified, Christ Jesus the King. Oh, we worship you, God. Majesty, worship His majesty. Jesus who died, now glorified, King of all kings. Let's exalt the name of Jesus. Hallelujah. So exalt, lift up on high the name of Jesus. Only your name, God. Magnify, yes, Lord. Glorify, Christ Jesus the King, the only King, Jesus. Majesty, worship His majesty.
Jesus who died, now glorified. Jesus who died, now glorified. Jesus who died, now glorified. King of all Jesus. Come on, church, let's worship Jesus. Hallelujah. We worship you, Lord. We worship you in this place. Come on, let's give the glory, the honor, the praise that Jesus deserves. He deserves your praises, people. Come on, let's worship God. Hallelujah. Praise the Lord. Praise. Shall we come to the Lord in prayer? Our dear Heavenly Father, we honor you today. You are God above all, you are King of all kings, you are Lord of all lords. Kaya lahat ho ng aming mga tanong nasa inyo lang ang mga kasagutan, Panginoon Diyos. Lahat ng aming mga agam-agam, lahat ng aming mga misconceptions, Panginoon Diyos, sa inyo lang lilinaw. Sa inyo lang po magkakaroon ito ng saysay at magandang kahulugan at kabuluhan. Lumalapit po kami sa inyo ngayon na may pagpapakumbaba, Panginoon Diyos. As we worship you a while ago, Lord, I pray na yung puso namin, yung isip namin, Panginoon, at lahat ng sinambit na aming bibig ay naging kaaya-aya po at kalugod-lugod sa inyong harapan. Salamat po sa pagtuturo niyo sa amin bawat linggo, bawat araw na lumipas sa aming buhay. And here we are again, gathered, Panginoon Diyos, upang ilabandila, Panginoon, na iyong pangalan. At nawa, kung ano man yung matututunan namin ngayon, muli, Panginoon, mula sa iyong salita, sa paggamit mo sa iyong lingkod, Panginoon Diyos, ma-apply ho namin agad. Kung itetest mo kami sa pagsunod ng mga salita mo, ma-apply ho namin ito, O God. Hihipuin niyo ho ang aming puso, hihipuin niyo po ang aming pangangatawan, hihipuin niyo ang aming isip, yung aming mga kamay, Panginoon Diyos, ang aming pong resources ay hihipuin po ninyo upang masunod po namin kayo, Panginoon Diyos. Salamat po sa mga pagkakataon na kami gagamitin mo muli sa araw na ito, Panginoon. Gagamitin mo ang bawat isa sa amin. Mahirap man, mayaman man, edukado man o hindi aral, Panginoon Diyos. Bata man, matanda, babae man o lalaki, pwede nyo kaming gamitin, Panginoon Diyos. At yun ho ang laisin na aming puso, Panginoon, na hindi lang kami ang sumasamba sa inyo, kundi ma-impluensyahan ho namin na ibang tao sa aming pagtulong sa kanila. Na sila rin ay makilala ka, Panginoon Diyos, at sila rin ay gagamitin mo sa iyong kingdom. Tinatagubilin ko po sa inyo the rest of the day. Holy Spirit, take control, and I pray that we'll be sensitive to your spirit as you speak to us today, Lord. At uuwi ho kami, Panginoon, na may pagbabago sa isip, sa puso, sa katawan, sa aming mga desires, Panginoon. Yung pananaw namin sa inyo, Panginoon, mababago, Panginoon Diyos. At yung pananaw namin sa kapwa-tao namin, Panginoon Diyos, mag-iiba rin, Panginoon Diyos. Mababago ito, Panginoon, for the cause and your name's sake, Panginoon Diyos. Salamat po sa gagawin po ninyo, sa lahat na inyong gagamitin behind this pulpit, at sa lahat ho ng darating sa iglesyang ito, at sa lahat ho makakarinig ng mensaheng ito through our Facebook account. Thank you, Lord. We give you all the glory and the honor and the praise in Jesus' mighty name. And everyone will say, Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you po again, once again. Hello po from United States of America. Particularly, nasa Florida po ako ngayon. Kasama po ng mga pamilya ko. God bless po.
to your seatmate, and then magkwentuhan lang po kayo how the Lord has been good to you in the past week. Sige nga po. Okay, I guess we're done. Pag-welcome sa isa't isa. Ngayon po, I would like to welcome you all to our church service. Welcome to Marikina Foursquare Gospel Church. We are the church that follow Christ and make followers of Christ. And if you happen to watch this live stream ko ngayong moment na ito, I would like to encourage you to please share this link to your friends, to your loved ones, sa mga GC nyo po, para din po makapanood sila ng live stream na ito. Again, we are Marikina Foursquare Gospel Church. We are located here at Lamuan, sa Marikina. Meron po tayong physical services ng 7:30 and 10:30 a.m. and live stream services ng 2 o'clock, ng 6 o'clock, and then ng 10 o'clock ng gabi. Okay. So, meron po ba tayong mga bisita? Gusto lang po natin i-recognize. Baka meron tayong bisita sa moment na ito. Pwede po bang magtaas ng kamay? Meron po tayong first-timers, second-timers? Meron po ba? Sa bandang gitna, baka meron po. And dito. Okay. So, same old faces. Again, sa mga nasa live stream po, kung kayo po ay first time nyo pong ma-encounter ang service na ito, ay i-type nyo po yung pangalan nyo dyan, ay lagay nyo din po, I am new here, para ma-recognize naman po namin kayo at makakontak at makakonect po kami sa inyo. And if you are regularly watching this live stream, matagal na po kayong bahagi ng gawain ng JCLAM kahit po sa live stream services, i-type nyo po yung pangalan ng mga kasama nyong nanonood ng live stream na ito. Okay po? Dako po tayo sa ating mga announcements. Tuloy-tuloy pa rin po ang kapihan ng ating mga katatayan every 9:30 to 10:30. Gayon din po ang tea time ng ating mga kananayan. UFM and UFW, meron po silang gawain sa between services 9:30 to 10:30 a.m. At ngayon po parang lalabas ang ating mga UFM. May swimming sila kahit umuulan. Di po ba? Napakasarap. Ang tagal nating nagtiis sa init, gayon naman, malamig na malamig. Nailabas natin ang ating mga jacket ngayon. Okay. Another announcement po, Faith Night po sa darating na Miyerkules. Yan. So walang OPC next week. Ang meron po tayo ay Faith Night. So I encourage you, everyone, to come here sa ating church ng 6:30 p.m. Panalangin po natin kung ano man po ang mga prayer request niyo, ma-encourage po tayo sa testimony ng isa't isa, at magpalakas po tayo ng ating pananampalataya sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Okay po, kita-kita po tayo this Wednesday, 6:30 p.m. And if you would like to step up your walk with the Lord, kung kayo po ay tumanggap na sa Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas, naintindihan nyo na po yung inyong salvation at gusto nyo pong i-level up yung inyong pananampalataya, meron po tayong mga interviews ongoing para po sa water baptism. So kung gusto nyo po i-declare, Jesus, ikaw na po ang Panginoon at tagapagligtas ng buhay ko, at proud po kayo doon, andyan po si Pastora Glo, pwede po kayo magpa-interview para po kapag nag-schedule na po tayo ng water baptism, pwede na po kayo. Okay po? Ganun din po sa ating membership. Kung you consider this church to be your family, gusto nyo po na maging member na officially ng church na ito, meron po tayong interviews ongoing. Pwede po kayo magsabi kay Pastora Glo para masama po kayo sa interview at ma-accept na po kayo as official member ng church natin. Yan lang po ang ating mga announcements for today. Kung mga UFM po, kung may hahabol pa, mamaya kontakin nyo lang po yung inyong mga servant leaders o mga kapwa ninyo UFM. Yan lang po. Maraming salamat. God bless you po.
Good morning po. Dumako na po tayo sa tithes and offering. And pwede rin po rin natin isabay ngayon yung mission offering po for this month of May. Magbigay po tayo ng may galak sa puso sa ating Panginoon dahil sa sinabi po niya na sa Corinto chapter 9 verse 7 na gawin ito ng bawat isa ayon sa pinasya ng kanyang puso, magaan sa dibdib at walang pamimilit sapagkat iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Maraming salamat po. Ngayon po itaas po natin ang ating mga envelope na may tithes and offering po natin sa ating Panginoon. Panginoon, maraming salamat po. Tunay po na napakabuti niyo po, Lord, sa buhay po ng bawat isa. Nararapat lang po kayo na pasalamatan, Panginoon, at sambahin, Lord, sa bawat oras po. Salamat, O Lord God, sa binibigay niyo pong provision po sa bawat isa, sa patuloy niyo pong pag-bless ng mga munting negosyo, hanap buhay, na pinagkukunan po ng pangangailangan ng bawat isa, Lord. You are source of everything, Lord. Lahat po galing po sa inyo, Panginoon. Kulang pa po ang 10% na tithes of offerings. Kung tutuusin, O Lord God. Patuloy niyo, Panginoon, na i-bless po ang mga nakikisa sa gawain ito, Panginoon. I-bless niyo po ang kanilang trabaho, hanap buhay, negosyo. Gayon din po yung mga sa kasalukuyan po na hindi pa po wala pa pong kakayahan ng makapagbigay sa mga oras na ito, Panginoon. Hipuin niyo po, Lord, ang kanilang mga buhay, O Lord God, upang sa susunod po ay pwede na po silang, ay may pagkakataon na po silang makiisa sa gawaing pagbibigay, Lord, para sa inyong kaharian. Lord, kayo lang po ang aming tinataas sa bawat oras, Panginoon. You are worthy to be praised, O Lord God. Maraming salamat po, Lord. In the name of Jesus' mighty name, O Lord God. Thank you. Amen, O Lord God. Okay po. At this moment, makakatunghay po tayo ng isang special number from our Foursquare Children's Ministry. So, ayan. Tagal po nila itong pinagpraktisan. Kaya appreciate naman po natin sila through flower clap. Within your mighty hand, when the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you.
find rest, my soul. In Christ alone, yeah. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Yes, I will. Father, you are King over the flood. I will be still, know you, dark out, yeah, yeah. When the oceans rise and thunders roll, I will soar with you above the storm. Yes, I will. Yes, I will. You are King over the flood. I will be still, know you, my God. When the ocean rise and thunders roll, say I will soar with you above the storm. Let me say I will be still, know you, my God. Oh, yes, you are. Oh, yes, you are. Good morning po sa inyong lahat. Hello! Palamig po ba? Ayan, sino naputan ng ulan dyan sa daan? Umulan pa po ba hanggang ngayon? Ayan. Praise God, yung ulan po na yon, napakalaking tulong kasi dati ang atin pong daing ay mainit. Pero laking tulong ng ulan. Ano po? Ang laking tulong ng ulan kung kanina pong umaga pagising namin, yung tiningnan ko po yung mga halaman dun sa harapan namin. Grabe, parang ang saya-saya nila kasi nakatikim sila ng ulan. Laking tulong po talaga. Amen? Amen. Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon at sa mga bata po na nag-present dito. Talagang grabe si Lord. Hallelujah. Good morning po ulit sa inyong lahat. Kamusta po ang ating mga nagdaang araw? Kamusta po? Pakikamusta na lang po yung katabi ninyo. Kamusta po? Ayan. Hanggang saan po umabot ang atin pong pasensya? Nakapahinga po ba ang ating katawang lupa? Nagkaroon din po ba tayo ng quiet time with the Lord? Kung ganon, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Meron po akong ipapakitang video sa inyo. Gusto ko pong ituon ninyo ang inyong pansin po dun sa video na yon. Ayan po. Nakita po natin kung anong ginagawa. Palagay ko yun pong mga 60s, 70s, 80s. Alam na lang po kung ano yan. Ano po yan? Ayan, bayanihan. Siguro meron na po tayong idea ngayong umaga kung ano ang tanong na sasagutin po natin. Sige po, hula tayo kung ano po yung title natin sa umagang ito. Ano yung tanong na sasagutin natin? Wala po. Tungkol po doon sa bayanihan na yun, wala po tayong naiisip.
kung ano yung pwede nating tanong ngayong araw na to? Kaya mo ba? Okay? Sino pa po? Pagtutulungan. Praise God. Ang tanong po ngayong araw na to na atin pong sasagutin ay ang pagtulong. Paano? Ito po yung last series natin this month. Kaya ihanda po natin ang ating sarili. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na binigay po ninyo sa amin na makapakinig po kami ng inyong salita. Ang dalangin po namin, maintindihan po namin ito at patuloy na may apply namin sa amin pong buhay. Lord, gamitin niyo lang po ako, Panginoon, bilang daluyan ng inyong pagpapala. And Lord, in-expect namin, Panginoon, na meron kayong gagawin sa buhay namin, O God, habang kami nakikinig ng inyong salita. Sa inyo lahat ng papuri, sa pangalan ni Jesus, Amen. Ayan po. Pangalawa pong tanong, sino dito sa atin ang nakaranas na yung kailangan mo ng tulong tapos biglang merong dumating na Na-experience na po ba natin to? Ayan. Magbigay po ako sa inyo ng halimbawa. Halimbawa, nakasakay tayo sa isang FX. Ayan. Tapos, nakaupo tayo. Ang sarap ng upo natin. And, kinuha pa natin yung cellphone natin. Tapos, nilagay natin yung earphone. Nakikinig tayo ng sounds. Ang sarap-sarap habang bumibiyahe. Tapos, biglang nung nag-aabutan na ng pamasahe yung mga kasabay natin sa FX, naalala mo, biglang hindi ka pa nakakabayad. Tapos, pagbuklat mo ng iyong bag, hala, hinahanap mo yung wallet mo. Wala pala doon, naiwan. Tapos hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Isip ka, anong gagawin mo. Biglang doon sa likuran mo, may tumapik sa'yo at sinabing, kapatid, binayaran na kita. Di ba? Ang sarap po ng pakiramdam. Di po ba? Ayan. At halimbawa rin minsan, ito madalas nangyayari kapag yung cellphone natin nalulobat. Tapos kailangan natin yung makatawag. Biglang may magpapahiram sa inyo ng power bank. Diba? Ang sarap sa pakiramdam kasi yung kailangan mo na tulong, mayroong nagbigay ng tulong. Kaya po, ganun yung pakiramdam. Pag ganun po yung nangyari sa atin, kapag meron tayong kailangan tapos bigla po itong tinugon, meron tumulong para doon sa pangangailangan natin na yon. Di ba mapapa-hallelujah, praise the Lord ka? Amen? Eh how much more po, ganun din po yung pakiramdam kapag yung ikaw ang nakakatulong. Mas masarap po yung pakiramdam na ikaw naman po yung nakakatulong. Kasi hindi lang, hallelujah, praise the Lord ang masasabi mo, may thank you at amen pa. Amen? Ayan. Pero, sabi nga po, kasi nalalaman natin na nagagamit ka ni Lord para makatulong doon sa iba. Kaya tayo na dating makasalanan ay pwedeng gamitin din ni Lord para sa pangangailangan din ng iba. Ngayon, ano po ba ang kahulugan ng pagtulong? Ang pagtulong po ay isang aksyon o gawain ng pagbibigay suporta, pinansyal o material, upang mapagaan ang pasanin o pangangailangan ng isang tao, grupo o institusyon. Gaya po ng pinakita nating bayanihan. Yun po yung purpose nun, na sila po ay upang mapagaan po yung pasanin ng isa. Kaya nandun na sila po ay nagtutulong-tulong. Sa iba po ang tawag nila rito ay serbisyo. Ang ilan naman po ang tawag ay paglilingkod. Naalala ko bigla, sino po yung mahilig ditong manood ng balita sa TV? Yan. Anong sinasabi sa GMA News pagkakatapos? Ang sabi po doon, serbisyong totoo. Yan. Ano naman ang sinasabi sa ABS-CBN? Meron din po yan. Ano po ang sinasabi sa ABS-CBN News? Wala po nakakalam? Sabi po doon, maglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Di po ba? Naririnig ko po yun? Iyon po pala ang ibig sabihin, dahil yung programa po nila
ay nagbibigay po ng tulong, paglilingkod, at pagseserbisyo. Ang pagtulong po, pagbibigay ng serbisyo at paglilingkod ay isang magandang kaugalian nating mga Pilipino. Kasi ang dahilan kung bakit tayo, pag pumupunta tayo sa ibang bansa, ay talaga naman pong kinikilala tayo bilang napakamatulungin. Kaya marami po kong na-meet na mga ibang lahi, ang gusto nilang mga kasambahay nila, puro mga Pilipino. Kasi talagang napakamatulungin. And magandang ating dalahin yung kaugalian na yon ng pagiging matalungin, lalong-lalo na po pagdating sa church. Amen? Kasi napakalaking tulong po yon. Dahil tayo po ay, praise God, dahil tayo po ay part of the body. Parts po tayo. Tayo po'y bahagi ng isang katawan. Tayo po yung church na tinatawag. Kaya po, ang sabi doon sa yung kung atin pong babasahin, magmula tayo sa aklat ng Acts, makikita po natin doon kung paano lumago ang mga gawain at maging yung mga mananampalataya sa pamamagitan po ng kanilang pagtutulungan. Di po ba? Ngayon, ang sarap po, di ba? Ang sarap uma-attend ng church. Ang sarap nakikinig ng salita ng Diyos. Yung excited tayo tuwing gawain. Kasi, alam niyo yung meron kang nararamdaman, may nakukuha kang yung tao na makakaintindi sa'yo. May taong nakakaunawa sa'yo. May taong nakikinig sa'yo. May taong naglilingkod sa'yo. May taong pinagsisilbihan ka at tinutulungan. Maganda po yun na sa tuwing tayo ay nagkakatipon-tipon, meron pong ganon. Pero ang encouragement sa atin sa araw na ito, huwag tayong manatili sa ganong sitwasyon na tayo na lang yung laging tinutulungan, na tayo na lang yung laging recipient ng blessing, na tayo na lang po yung laging iniintindi. Kung hindi, sa araw pong ito, nais ng ating Panginoon na i-level up yung atin pong paglilingkod at serbisyo na ginagawa, lalo na po sa atin pong iglesia. Sabi nga po, diba, yung ating mission, ano po yung sabi sa ating mission? We are the church who follow Christ and make followers of Christ. Paano tayo makakahikayat ng iba pang mga followers kung ang na-experience lamang po natin ay ang tagatanggap ng blessing ni Lord? Kaya po, challenge tayo sa araw na to. Challenge tayo ni Lord at ng kanyang salita kung paano po tayo tutulong. Sino po yung gusto na tutulong? Amen. So paano ba ang tumulong? Paano ba nga ba tumulong ang mga Christian nung early church? Pero bago po yung tanong na yon, mahalagang alamin po muna natin yung bakit na tanong. Kung bakit tayo kailangang tumulong. In Galatians chapter 2 verse 6, ang sabi po doon, carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. Yun naman po pala, dahilan kung bakit tayo tumutulong, kasi doon sinusunod natin ang utos ni Kristo. In Hebrews chapter 6 verse 10, yan naman po ito naman po yung mababasa natin. God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continue to help them. Hindi kinakalimutan ni Lord. Hindi kakalimutan ni God even yung maliit na bagay na nagawa po natin para sa atin pong kapwa. Amen? And in Hebrew chapter 13 verse 16, ang sabi po doon, and do not forget to do good and to share with others. For with such sacrifices, God is pleased. Nalulugod po ang Diyos kapag tayo ay tumutulong. Kapag tayo ay gumagawa ng mabuti. Kapag tayo ay mayroong pakialam sa bawat isa sa atin.
nalulugod po ang Diyos sa atin. Kaya walang dahilan para hindi tayo tumulong. Ngayon po araw na to, meron po akong 4 na points na inihanda para sa inyo kung paano po tayo makakatulong. Ito po yung peso ways kung paano tayo makakatulong. Number 1, let us help with perseverance. Sa ating pagtulong, kailangan natin meron tayong kakayahan ng pagtitiyaga upang malampasan natin yung mga hirap, yung pagod na pwede nating ma-experience kapag tayo po ay naglilingkod or kung tayo po ay tumutulong. Kaya nga ang sabi sa Galatians chapter 6 verse 9-10, let us not become weary, sabi po, in doing good. Yun po yung encouragement sa atin ni Pablo, na huwag tayong mapapagod, huwag tayong manghihinawa, huwag tayong dadating sa punto na aayaw tayo. Parang sinasabi niya sa atin na wag tayong aayaw, wag tayong gumive up. Kahit minsan parang ang hirap, minsan parang nakakapagod, tuloy pa din. Tuloy pa din. Yun yung encouragement niya. At saan tayo ini-encourage na magpatuloy? In doing good. In doing good. Sa paggawa ng mabuti. Pero yun nga, sa pagtulong, hindi, sinasabi nito, ini-encourage tayo nitong si Paul na yung pagtulong ito po ang isang gawaing mabuti. Kaya okay lang na napapagod tayo sa paggawa ng mabuti kaysa napapagod tayo sa paggawa ng masama. Parehas lang nakakapagod yon. Pero ang sure ako, pag napagod tayo sa paggawa ng mabuti, sa pagtulong natin, grabe, napipli si Lord. Natutuwa si Lord. Doon po sa ginagawa natin yon. And sabi pa, as we have the opportunity, sabi doon, samantalahin natin. Samantalahin natin yung pagkakataon. May pagkakataon na dumarating sa ating buhay, i-grab natin to. Huwag natin tong pakawalan. Kasi sabi doon, samantalahin natin Samantalahin natin yung paggawa ng mabuti na yon. Para sa lahat ng tao. Hindi para sa gusto lang nating tulungan. Hindi para sa taong malapit lang sa atin. Kung hindi ang sabi sa lahat ng tao. At ang sabi pa doon, higit pa doon ay sa mga kapatid. Saan po? Sa pananampalataya. Yun po yung sabi doon. Na gawin po natin ito. Gawa tayo ng mabuti sa atin pong mga kapwa mananampalataya. Bakit? Kasi darating yung time, yung ginawa nating tulong sa ating po mga kapatid, aanihin din po natin yan. Wait lang po, aanihin natin lang yan kung hindi po tayo mag-give up. Amen? Pakisabi po sa katabi, aanihin mo yon kung hindi ka mag-give up. Ang galing lang po ni Lord, mantakin po ninyo, bago dumating tayo sa series na to, sa last series na to, inihanda na tayo ni Lord Inihanda na tayo doon sa mga mensahe na napakinggan natin itong mga nakalipas na linggo. Di ba? Ang naunang inihanda tayo ni Lord kapag tayo ay pagod na, anong kailangan nating gawin? Ayun, nakapahinga kayo, di ba sabi nyo kanina? Kapag naman tayo po ay spiritually talagang weary tayo, ano pong sabi ang mensahe? Magkaroon tayo ng quiet time with the Lord. Solitude. Amen? At kapag nauubos na yung atin pong pasensya dahil sa paulit-ulit na pangyayari, ang sabi po doon, ano po? Pasensya. Ayun. Ipinirepare tayo ni Lord sa 3 linggo para sa araw na to,
maging ready tayo na tumulong. Amen? Hindi na pwede natin maging dahilan, ayoko kasi pagod ako. Kasi ganito ako. Kasi wala na akong ganito, pasensya. Hindi po. Niready tayo dyan kasi may purpose si Lord. Yun ay ang pagtulong. At sa ating pong pagtulong, paglilingkod, makakaranas tayo ng mga distractions. Pwedeng problema sa family, sa work, minsan sa ministry. Minsan nga, kapwa, kapatid pa rin natin sa Panginoon ang ginagamit na distraction sa atin. Pero lagi nating tatandaan ang sabi sa John 10:10 na parito yung ating kaaway upang magnakaw, pumatay at magwasak. So talagang merong mga ganyan. Merong mga distraction. Kagaya dyan sa bayanihan, habang binubuhat nila yon, hindi pwedeng hindi sila makaka-encounter ng mga distractions. May mga pwede silang pagdaanan na hindi maganda. May pwedeng pataas na lupa. May pwedeng palubak yung lupa. Pwedeng may masasagasaan silang mga sanga ng puno habang buhat-buhat nila yon. Pero, hindi pwedeng hindi sila magpatuloy. Hanggat hindi nakakarating sila doon sa lugar kung saan nila ililipat yung bahay. Kaya normal lang ang napapagod. Ang importante, nagpapatuloy. Diba si Jesus, siya mismo naka-experience siya. Dumating siya sa point na hirap siya. Kaya nga sinabi niya na, Lord, kung pwede lang, ilayo niyo sa akin ang saro ng paghihirap na to, di ba? Kasi sobrang hirap nung kanyang nararamdaman, nararanasan. Pero, ganun tayo ka-love ni God. Ganun tayo ka-love ni Jesus. Kasi, paano kung hindi niya tinuloy yun? Paano kung huminto siya nung time na yon? Sa palagay niyo ba mararanasan natin yung kaligtasan na meron tayo ngayon? Kung tumigil yung mga apostol at mga disciples, yung mga naunang mananampalataya sa atin, sa palagay niyo ba may enjoy natin yung fellowship na meron tayo ngayon? May enjoy po ba natin yung nakaupo tayo rito at nakikinig ng salita ng Diyos? Ano po yung sabi ni Paul? For at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Aanihin natin po yung mga pagpapagal natin ngayon. Aanihin po natin yung mga tulong na ibinibigay natin na yon. Kasi sa ating pagtsatsaga, yung pagtulong na ginagawa natin, magbubunga pa rin po yan ng pagtulong din. At ang makikinabang dyan, yung mga magiging followers ni Christ sa next generation natin. Sa next generation. Kaya nga po, ang ganda eh. We are the church who follow Christ and make followers of Christ. Magagawa lamang natin po yon kung tayo ay hindi hihinto. Kung tayo po ay hindi titigil sa atin pong mga ginagawa. So let us help with perseverance. Number 2 po, letter E, with excellence. Ayan. Sino po naniniwala sa akin na lahat tayo dito may binigay na gift si Lord? Kung naniniwala po tayo, di po ba? So, ibig sabihin, being part ng body of Christ, di ba? Doon sa mga hindi pa sigurado, doon sa gift, ang sabi, i-desire po natin yung gifts na yon. At kung meron na po tayo nito, magandang ating intindihin at unawain na bakit tayo meron nitong gifts. Sabi niya, i-desire natin yung higher gifts. Yun po yung sabi doon, yung higher gifts. Ano yung higher gifts? At ano yung may gift na binigay sa atin? Yun nga po yung gifts na pwede tayong mangaral, kaya nating mangaral ng salita ng Diyos,
kaya nating magpagaling sa pamamagitan ng panalangin. Pero si Lord po yung nagpapagaling, hindi po tayo. Kaya nating makapag-share ng Word of God. Pwede nating umawit, pwede tayong umawit. Kaya nating makapag-perform ng mga miracle. Yan po yung mga gift. Pero paano tayo makakatulong? Paano natin magagamit ito para makatulong tayo ng mayroon pong in excellent way? Kapag yung mga gift na meron po tayo ay pinagamit po natin sa church at sinamahan po natin ito ng pagmamahal, magiging kagamit-gamit po. Yun po yung sinasabi doon in Corinthians chapter 13 verse 1 and 3. Di ba ang sabi doon yung kahit makapagsalita ka man ng iba't ibang wika, ang galing-galing mong mangaral ng salita ng Diyos, ang galing-galing mong mag-share ng salita ng Diyos, pero kung wala pag-ibig, para lang tayong clashing cymbals. Walang kwenta. Walang kwenta ang anumang gagawin natin. Kahit ang galing-galing mong tumugtog, kahit ang galing-galing mong mag-share ng Word of God, kung wala yung love, walang kwenta yung lahat ng bagay na yon. Pero, hindi po masama po hindi po masama, pinapangunahan ko na kayo, hindi po masama na mag-excel tayo doon sa pagtugtog, mag-excel tayo sa pangangaral ng salita ng Diyos, mag-excel tayo sa pagkanta, sa pagsayaw, sa anumang gift na meron po tayo, hindi po masamang paghasain natin yung mga bagay na yan, na maging magaling po tayo sa bagay na yan. Ang ibig lang pong sabihin ng salita ng Diyos, yung kahusayan natin na yon sa mga gift na ibinigay sa atin, mas magiging mahusay tayo at magiging kagamit-gamit kapag ginamit po natin ito sa church ng may pagmamahal. Amen? Kaya nga po, ang bawat isa sa atin na binigyan ng kakayahan ay, yun po, binigyan tayo, ito po ay ginagawa na may pagmamahal at malasakit sa ating kapwa. Kasi kung walang love, ang pagtulong natin ay para lang ng clashing cymbals. Baliwala. Nagiging excellent lang ang pagtulong natin sa ibang tao kung ito ay mayroong pagmamahal. Hindi tayo tumutulong sa church kasi napipilitan lang tayo. Hindi tayo tumutulong sa church kasi na-assign lang tayo. Kung hindi ginagawa natin yon dahil meron tayong pagmamahal sa church at pagmamahal sa isa't isa. Sa totoo lang po, tayo naman po ay may kakayanang tumulong dahil may spiritual gifts na ibinigay si Lord sa atin. Pero ito po ay binigay hindi para sa personal natin. Hindi ibinigay ni Lord na ako ay kumakanta para lang i-please ko yung sarili ko o para lang ma-enjoy ko yung ginagawa ko. Ibinigay ito ni Lord sa akin kasi nais niyang gamitin niya ito para sa kanyang kapurihan. Magamit ni Lord yung gift na meron tayo para sa kanyang glory. Nang sa ganon, kapag ganon, magagamit lang natin ito, yung mga gift natin ito, for His glory, kung merong love. Amen? Magagamit natin ito kung meron tayong love. In verse 12 ng 1 Corinthians chapter 14, ang sabi doon ay upang ang mga gifts na ito ay binibigay sa atin para po ma-edify yung church. Amen? Para lumakas yung church. Kaya meron tayong mga gifts. Kaso, hindi ma-edify yung church kapag ang mga gifts na meron tayo ay ginamit natin ng walang pagmamahal, ng walang pag-ibig. Kaya ganun ka-importante. Sa verse 13 ng 1 Corinthians 13, ang sabi doon, and now these three remains, faith, hope, and love. But the greatest of this is love. Why love? Why love is the greatest? Bakit hindi faith? Bakit hindi hope? Kasi alam nyo, pag nasa heaven na tayo, hindi na natin kailangan ng faith. Kasi makikita na natin face to face si God. Yung hope ng pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, matatapos din yan kapag dumating na ang ating Panginoong Jesus. Pero yung love
yung love sa ating Diyos at love sa ating kapwa, yan po yung mananatili hanggang eternity. Amen? Hindi sinasabi ni Paul na pumili tayo doon sa tatlong yon. Ang gusto lang niyang ipunto sa mga Corinthian believers na kapag ang love sa pagtulong natin, kapag wala ang love sa pagtulong natin, ang mga gifts, talents, yung galing natin ay meaningless distractions. Kapag walang love, walang halaga ang lahat ng bagay. Pakisabi po sa inyong katabi, kapag walang love, walang halaga ang lahat ng bagay. So let us help with excellence. Number 3, helping with sacrifice. Yan. In 2 Corinthians chapter 8, verse 1 and 5, pwede pong paki-flash. Yan. Sabay-sabay po nating basahin lahat ang sinasabi sa 2 Corinthians 8, 1, 5. Yung malakas po. 1, 2, 3, go! Amen. Ayun po. Ang Macedonian Church po, hindi ganon kayaman na church. Hindi po siya ganon kayaman. Hindi madali para sa Macedonian Church ang tumulong that time. But they are willing to sacrifice. In verse 3, kung makikita natin, nasabi doon, "For I testify that they gave as much as they were able." Higit pa sa kanilang makakaya. Si Pablo po yung nagtitestify niyan. Siguradong sigurado siya doon sa mga taga-Macedonian na nagbibigay pa sila higit sa kanila pong makakaya. Ang pagtulong at paglilingkod, nangangailangan po ito ng sacrifice. Kung nagawa po ng mga Macedonian church yon, yung magbigay kahit gipit na gipit sila. Bakit? Kasi dahil in verse 5, ang sabi doon, in verse 5, pwede po. Ayan, in verse 5, ang sabi po roon, "And they exceeded our expectation. They gave themselves first of all to the Lord, and then by the will of God also to us." Kanino raw po muna nila ibinigay ang kanilang sarili? Kay God. Ibinigay nila yung kanilang sarili. Kaya, ang sabi rito, natutunan nila ang mga preaching ng mga apostles na ang mga material na bagay ay gift galing kay God. At nararapat lang na gamitin for God's glory. Ang mga Macedonian church is materially poor, but is spiritually rich. Another thing is, andun sila sa matinding pagsubok, pero masayang-masaya sila. At sobrang mapagbigay kahit gipit na gipit. Bakit po? Dahil yung karanasan nila sa grace ni God. Because of the grace of God has given to Macedonian churches, kaya nagawa po nilang tumulong yon. And I believe na ikaw, ako, tayong lahat na naririto ay naka-experience po ng grace ni God. Amen? At yung grace ni God po na yon, yun yung magdadala po sa atin para tayo din ay makatulong sa ating kapatid upang tayo rin ay makatulong sa church. At alam niyo ba yung kapalit nung sacrifice na yon? Yung joy, pinapalit yun ni Lord sa atin kapag tumutulong tayo. Amen? With sacrifice. Yung joy na yun, yung pakiramdam na yun, sobra po yun. Talagang napakasarap yung pakiramdam na yun. Na dahil sa pagtulong mo, dahil na-experience mo kung gaano yung grace ni God sa buhay mo, wow, talagang napakaganda po nun. Kaya sa pagtulong
tulong natin, marami tayong isasakripisyo eh. Yung time natin, yung money, yung family natin minsan yung love life natin, nasa-sacrifice din po yan. Pero alam nyo ba, kapag naranasan natin yung totoong grace na galing kay God, magagawa nating tumulong, maglingkod sa church, beyond dun sa kaya natin. At habang tayo ay tumutulong, yun nga po, yung joy sa paglilingkod ang pumapalit dun sa sakripisyo na ginagawa natin sa church. Ang totoo niyan, walang kasing sarap maglingkod. Ang tumulong kapag ang grace ni God ang nagmo-motivate sa atin para po tumulong. Ngayon, tanungin po natin yung ating sarili. Ano yung something valuable na give up na natin for the sake of God and ministry? Ano na po? Pwede po nating i-question ito sa sarili natin kahit pag-uwi po natin ngayong araw na to. So, let us help with sacrifice. And last po, we can help in one accord. Ano po yung una? Helping with perseverance, helping with excellence, helping with, and helping in one accord. Ayan po. In Hebrew chapter 10, verse 20 to 25, sabi po ron, huwag nating kakalimutan ang pagdalo sa mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan, kung hindi palakasin ang loob ng bawat isa. Yamang nalalaman natin na nalalapit na ang pagbabalik ng Panginoon. Ang mga grupo po ng believers, ayon dito sa Book of Hebrews, ay humaharap po sila sa matinding paghihirap. Kaya naiisip na po nila na talikuran yung kanilang pananampalataya. At dahil doon, ini-encourage nitong sumulat yung lahat, yung mga mananampalataya nung time na yon, na huwag silang titigil sa pagtitipon. Bakit? Kasi sa pagtitipon, lumalakas tayo. Amen? Sa pagtitipon kasi, merong ibang, may nangyayaring kapangyarihan para tayo ay lumakas. Pinapalakas yung loob, yun po yung sabi doon. At kita naman po natin ngayon, kung ikukumpara natin yung buhay dati at buhay ngayon, sobrang pahirap ng pahirap yung buhay ngayon. Amen? Patindi ng patindi yung buhay ngayon. Kaya nga, sinasabi rito na magpalakasan tayo sa isa't isa. Kasi, pwedeng meron sa atin bago umalis ng bahay, may problema. Pwedeng meron sa atin dito, umalis ng bahay, meron tayong nararamdaman na sakit o karamdaman. Pwedeng umalis tayo ng bahay, may nagkaproblema sa pamilya po natin. Kaya napakalaking bagay na nandito tayo, kinakamusta natin yung ating kapatid. Kapatid, kamusta ka na? Malaking tulong po yun. Yung tapikin lang po natin, yung katabi natin, sige nga po, pakitapik. Sabihin natin na kayang-kaya mo yan. Nung narinig niyo po ba yung kayang-kaya mo yan, nanghina po ba kayo? Di ba hindi? Lumakas tayo. Ganun kalaking tulong yung kinakamusta man lang natin yung ating mga kapatid. Ay how much more pa po kung matugunan po natin talaga yung kanilang mga pangangailangan. Amen? Amen po ba? At isa pang magandang ginagawa ng mga apostol nung panahon po nila noon sa early church at ng mga believers, palagi po silang nagsasama-sama. Nagsasama-sama sila. Anong ginagawa ng mga alagad? Nagsasama-sama sila hindi para magtsikahan. Nagsasama-sama sila hindi para mag-Mobile Legend. Hindi rin sila nagsasama-sama para pagkwentuhan ang buhay ng iba. Kung hindi, they devoted themselves. Ang sabi sa Acts 2:42, they devoted themselves to the apostles' teaching
and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Yun po ang ginagawa nila kapag ka nagkakatipon-tipon. Pag di ka naman lumakas nun, amen? Pag di ka naman lumakas, mag-aaral ka ng salita ng Diyos. Magpe-pray ka. Kaya yun po yung gandang naitudulot ng tayo po ay nagkakaroon ng mga pagtitipon. Every day they continue to meet together in the temples, the temple courts. Andun sila to serve one another. Bakit ko nasabi yon? Kasi sabi doon, all the believers were together and had everything in common. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. Yung may sakit, gumaling. Yung may problema, nasolusyonan. Yung walang jowa, hindi ko po alam kung nagkaroon. Pero, sa madalit salita po, anuman yung meron sila na dala-dala nung time na yon, dahil sa pagtutulungan, dahil sa fellowship, na-overcome nila yung lahat ng yon. Amen? Pero dito ang sinasabi, gumaling yung may sakit eh. Amen? Sino po yung may sakit? Naniniwala po ba kayo na gagaling kayo ngayon? Amen. Sino po yung may problema sa financial? Naniniwala po ba kayo that our God is a God who provides our needs? Amen. So, praise God, yun yung nadadala po kasi talaga ng fellowship. Kaya kapag yung sa bayanihan po kanina, yung bayanihan po kanina uli, pansinin po natin, pag po halimbawang may isang tao doon na gusto'y sa kanan at ayaw nung iba, ano kaya po ang pwedeng mangyari? Ang gusto ng isa sa kanan, ang gusto naman ng iba sa kaliwa. Ang gusto ng iba, tumuloy. Ang gusto ng iba ay magpahinga. Hindi po magiging maayos at matagumpay ang kanilang ginagawa. Kaya sa church, sa atin pong pagtulong, kailangan yung one accord. Kailangan nagkakaisa tayo ng isipan. Nagkakaisa tayo ng layunin. Halimbawang merong goal at project dito sa ating church. Nakikiisa po ba tayo? Kapag sinabi po ng pastor na prayer and fasting, nakikiisa po ba tayo? Amen. Kailangan tumulong dahil merong kapatid na nasunugan. Tutulong po tayo. Maraming paraan upang maipakita natin ang ating pagkakaisa at pagtulong. May fundraising sa church. Kung magkakaisa lang tayo talaga ng layunin, wala pong imposible. Amen? Wala pong imposible. Nakakita po ba kayo ng church na lumago dahil hindi sila nagtutulungan? Wala po, di po ba? Hindi po kakayanin ng iisang tao. Hindi po kakayanin ng iilang manggagawa. Ang kailangan po, tayo tulong-tulong kasi tayo po ang body of Christ. Tulong-tulong tayo, magkakaisa tayo sa isang layunin at sa pamamagitan po ng gagawin natin yon, kapag nakita po ng mga tao yon, mga taong nakapaligid po sa atin, hindi imposible na isang araw pupunta sila rito at tatanggap din po sa ating Panginoon. Amen? Kasi yun yung sabi doon idinaragdag ni Lord yung lahat ng naliligtas sa kanila every day. Every day. Dahil doon sa kanilang one accord na yon. Dahil doon sa kanilang pagkakaisa na yon. Kaya kung nais po natin na sa araw na ito ay magamit po tayo sa pagtulong dito sa ating church at sa ating po mga kapatid, ano po yung 4 na dapat po natin gawin? Helping with perseverance, helping with excellence, helping with sacrifice, and helping in one accord. Ayan, palakpakan po natin ang ating Panginoon.
meron lang po akong isi-share sa inyo na ito po ay testimony ko po. Ngayon ko lang po isi-share sa inyo kung paano po nag-start ako maglingkod sa Panginoon. When I accepted the Lord Jesus Christ as my Lord and Savior, doon po nagsimulang magkaroon ng purpose ang life ko. Totoo pala yung mga naririnig ko at nakikita ko sa mga born again dati, sa mga mananampalataya, na ang saya-saya at ang sarap talaga pala sa pakiramdam ng meron kang relasyon kay Lord. After 2 years of attending worship service, my pastor encouraged me na mag-serve kay God. And dahil doon, tinuruan niya ako, dinisciple niya ako, tinrain niya ako, hanggang sa ma-experience ko yung power of the Holy Spirit sa buhay ko. I really love kung ano yung ginagawa ko nung time na yon. And that time I was working po doon sa isang resort sa Calamba, Laguna. At maganda naman po yung work ko. At sapat ang kinikita para makatulong din po sa akin pong pamilya. Hindi ko naisip nung time na yon if yung decision ko na mag-serve ay tama. Kasi ang alam ko lang nung time na yon, God was calling me na mag-full-time na sa church. So, nag-resign po ako sa trabaho. And after po nun, nung doon na po ako nakatira sa church, nakita ko yung sitwasyon, walang CR, walang ilaw, walang tubig. Pwede kaming magkaroon, hihingi kami sa kapitbahay. Ganon po yung sitwasyon dati. And minsan, pag may bagyo, masasalimpad pa po yung yung bubungan, mababasa yung mga gamit. So, kailangang itabi. Minsan din, na-experience din yung pagkakasakit. Ganon yung mga na-experience ko dati. Pero by faith, talagang God is good. Talagang kumikilos ang Diyos. Nung time na yon, nang kailangan ko ng pagkain, meron pong kakatok sa pintuan, magdadala po ng pagkain. May mga groceries pa. Meron din pong mga love gift na binibigay. Kasi talaga po pala, pag sumunod at naglingkod ka kay Lord, hindi ka po niya talaga pababayaan. Hindi po talaga ikaw niya pagkukulangin. Kaya lumago yung church sa pakikipag-isa ng mga kasamahan din po namin sa church at lumago yung gawain. Nung nagkaroon po ng chance na yung church po namin may humingi ng tulong din na makapag-start yung ibang church, yung pastor po namin hindi po nagdadalawang isip na isend kami para tulungan yung church na yon. And alam niyo po ba, kung ano yung tulong na pwede naming magawa, nagtuturo ako na sa tambourine, nagtuturo ako sa music, sa Bible study, at alam niyo po, pag nakikita niyo yung galak sa mukha po ng mga kapatid na tinutulungan niyo, sobrang grabe. Sobrang enough na yon, na gantimpala. Kasi nakikita mo yung joy nila. At alam niyo po ba ngayon, yung church na kung saan ako nag-full-time, laki na po nung gawain nila. 3 services na po sila tuwing linggo. Amen? At yung pong mga churches na tinulungan din po namin sa iba pang church, may mga daughter church na rin po sila doon sa lugar po namin sa Tanawan, Batangas. Kaya, ganun po kabuti yung si Lord. Kung hindi po tayo titigil, kung hindi tayo hihinto sa pagtulong, yung aanihin po natin, makikita po natin yung gagawin ni Lord sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen? Kaya po, panoorin po natin yung video na to ulit at dito na po ako magtatapos.
จะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น Na makita nyo yung tinutulungan ninyo เพราะสิ่งที่เขาได้ na คือได้แค่ความรู้สึก Iyak po. Yun po, ang sarap po ng pakiramdam na makita po ninyo yun. May magsabi sa inyo na yung dati yung tinutulungan, nag-thank you dahil sa hindi mo pagtigil, sa pagtulong mo, nagkaroon sila ng magandang buhay. Amen? Kaya po, yun yung gustong, yun yung mensahe ni Lord sa buhay po ng bawat isa sa atin. Yung pagtutulungan na yan, yun po yung dapat maging mahawahan po natin yung bawat isa sa atin para malaking tulong po yan dito sa ating church. Sabi nga po doon sa Matthew chapter 25 verse 40, the king will reply, "Truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me." Amen? So tayo po lahat ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na to na inyong binigay sa amin. Pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sa pagkakataon, sa mga opportunity, Lord, na binibigay ninyo sa amin para kami po ay makatulong. Dalangin po namin na kayo po ang kumilo sa bawat isa sa amin, sa mga may mga pangangailangan, maging sensitive po kami, Lord, na tumulong. At lalo na, Lord, dito sa church, patuloy na gamitin niyo po ang bawat isa sa amin upang yung mga gift na meron kami, yung mga kakayanan na meron kami, ay patuloy naming maipagamit sa inyo at maging sa church na ito, O God. Maraming pong salamat at i-bless po ninyo ang bawat isa sa amin. Pinupuri namin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Thank you, Pastor Arnold, sa napakamagandang mensahe. Alam niyo po, I thank and praise God for this church. Ang dami pong natulong ng church na ito sa akin. Alam ko, sa bawat isa sa atin, nakaramdam tayo ng tulong. In a way, prayers, provisions, ang dami po. Tama po. Kaya we are blessed to have this church na nakakatulong. And hindi po nagtatapos doon. Kailangan din po ng church ng tulong. And we thank God sa lahat po ng mga nagpapagamit dito sa harap. Hindi lang po dito. Even sa mga care circles na nag-aalaga po sa atin. Sila po yung mga tumutulong sa bawat isa sa atin. Amen? At dahil dyan po, meron po kaming pinamimigay na form sa bawat isa since last month pa. Baka meron pa pong hindi nakapag-fill up sa inyo. Ito po ay yung CARES Act. Kung gusto niyo pong ma-involve sa CARE Circle, ang CARE Circle po is one way of helping. Hindi lang po kayo ang tinutulungan, kundi kayo din po ay makakatulong dun sa group. Kaya ina-encourage po namin kayo na sana po mag-fill up po kayo, ma-involve po kayo sa mga care circle natin. Yung form na po yun, hindi lang sa care circle. Even po sa ating ministry, may
space po doon para maglagay kung ano po yung ministry na gusto nyo ma-involve para makatulong rin po tayo dito sa ating simbahan. So, taas lang po yung kamay. Baka meron pa pong hindi nakaka-fill up nung form. Wala na. Lahat po naka-fill up na. Sige po. Yan, meron pa pong iba. Yan. Ina-expect po namin na through this, makatulong po ang bawat isa. Amen po. And I thank God kasi sabi nga po sa John 14:16, we have a helper. That is the Holy Spirit. Siya po yung tutulong sa atin para we are able to help others din. Kaya thank God for the Holy Spirit. Sige po, tayo pong lahat po ay tumayo na para po sa ating closing prayer. Thank you, Lord. Lord, salamat po because you first help us, Lord. Salamat po sa tulong mo. Kaya po namin tumulong sa ibang tao, God. Maraming po salamat sa buhay ni Brother Arnold na ginamit mo po siya, Panginoon, na makapag-share ng salita mo. Tulungan mo nga po kami, O Lord God, na hindi lang po ito natatapos na pakinggan namin yung word mo, kundi we will persevere, Lord, to help other people, O Lord God. Tulungan mo po kami na makatulong sa mga taong nangangailangan, O Lord God. And Lord, sa amin pong paghihiwalay, kayo po yung sumama sa amin, makauwi kami ng safe and sound. And sa buong linggong to, Panginoon, tulungan mo nga po kami na ma-apply yung salita mo, Lord God, na makatulong sa sino man po ang nangangailangan. Itaas po natin ang ating mga kamay. Ang napakabuting puso ng ating Panginoon, yung kanyang grace, ang napakabait at punong-punong pagmamahal ni Jesus Christ sa bawat isa sa atin. At ang gabay at pagtulong ng banal na Espiritu ang atin sa bawat isa sa atin mula ngayon hanggang magpakailanman. Amen and amen. God bless you po. Ingat po sa pag-uwi.